Pinirmahan na ng Pangulo ang libreng tuition para po sa state colleges at universities at TESDA Technical Vocational Schools. Pero inaabangan pa ang IRR o gabay sa pagpapatupad nito para malaman kung otomatiko bang libre ang lahat at kung paano ito popondahan. Saksi si Joseph Moro. I will decide before the deadline. Sa gitna ng mga agam-agam, pinirmahan pa rin ng Pangulo ang batas para maging libre ang college tuition. Hindi lamang sa mga pampublikong kolehiyo at universidad, kundi sa technical vocational schools na nasa ilalim ng TESDA. He weighed everything and came to the conclusion that the long-term benefits will definitely outweigh any possible short-term budgetary challenges. If there's a will, as we say, if there's a will, there's a way. Masalimutan dinaanan ng batas na nitong Martes lamang ay inirekomenda ng mga economic manager na i-veto o reject dahil aabot daw sa 100 billion pesos ang kakailanganing taunang budget. Pero umapila sa Pangulo ang mga pinulong niyang senador at kongresista, opposition man o maka-administrasyon. 20 billion pesos lamang daw ang kailangang taunang budget. 34 billion pesos naman ang tansya ng CHED para sa full implementation. Pero sabi ng Palasyo, 16 billion pesos lamang muna ang hihingi nilang pondo dahil uunahin muna ilibre ang tuition at school fees. Paano na ang allowance para sa libro, supplies, pamasahe hanggang board and lodging na inilagay rin sa pinirmahang batas? The mandatory only will be the free tuition and the free other fees. Now, as to the subsidy, that is something to be processed. Ang tanong, kailan mararamdaman yung libreng tuition para sa mga pampublikong kolehiyo at universidad, pati na rin sa mga vocational schools? Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, sa unang semestre ng school year 2018-2019. Ito rin nasabi ng Budget Department. Pero sabi ni Senador Bam Aquino na principal author ng batas sa Senado, ang intensyon nila ay maipatupad ito sa second semester ng school year 2017-2018. Nagpasalamat pa rin siya sa Pangulo sa paglagda sa batas na sisikapin daw nilang maipatupad sa susunod na semestre sa tulong ng CHED. Kung tutuusin, may free college tuition allocation naman na para sa taon 2017 na inilipat ng Senado mula sa sinitang dating pork barrel allocation ng ARMM. Pero 8 billion pesos lamang ito kaya limitado lamang sa 15,000 pesos ang maililibre at prioridad ang mga mahihirap at graduating student. Kung kulang ang alokasyon, magbabayad ng iba. Bagay na binatikos ng mga nagsasabing dapat otomatikong libre ang lahat. Pero ang sabi ng ilan, konti lamang ang mga mahihirap na umaabot sa kolehiyo. Lumalabas daw na kasama sa pinag-aaral ng taong bayan ang mga may kakayahan namang magbayad ng tuition. Kaya sa bagong batas nakasaad dapat may mekanismo ang mga eskwelahan para voluntaryo magbayad o magbigay ng kontribusyon ang mga may kayang estudyante. Ibig sabihin, dapat hindi pa rin sa pilitan. Para masiguro yan, dapat daw pantayan ang Implementing Rules and Regulations o IRR na magiging gabay sa pagpapatupad ng batas. Hamon din sa Kongreso at sa taong bayan na matiyak na ito ay mapupondohan para sa susunod na taon. Kinakailangan din matiyak na maayos ang public school system sa elementarya at high school pa lamang para ang mga mahihirap na umaasa dyan ay umabot nga sa kolehiyo at makinabang sa free college tuition ng gobyerno. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.